mga matuli. Diyos sa pagkamatinumanon, kung walay kasalanan, siya matarong o matuli. So, kinsa ng bato yan? Okay. Jesus Christ. So, si Jesus Christ or ang Diyos naman. So matarong ang Dios ato gilagaran mga igsoon. Kung niya atong nasayran nga taliwala nga Biblia ra atong gituhuan. So ang Biblia mga igsunan usara siya ka libro pero nausab ta. No? Usala siya sama niini usa ka libro pero nausab ta do na tay pagtuo. Unya ang ihapong sulod nagpamatuod tanan nga tinuod gyud. Muna siya nga kita nasayod nga doon natin Diyos nga mao ang bato. Si Ginoong Hesus nga mao ang bato. Siya ang atong patukuranan, siya atong gisaligan, diha kaniya ang pagkamatarong, pagkamatinud-anon, diha kaniya ang hustisya, diha kaniya ang pagkamatarong. Busa mao ni siya atong tun-an. Actually mubo ra ni siya makigsunan kay na isgutan naman ni pastor ang justification. Pero gusto lang nako nga matinawan gitag maayo. Kay nasayod naman ta nga ang justification, sa ganing justification, pagkamatarong man gud siya binisya. Kung moadto po kas righteousness pagkamatarong gyapon na siya. Pero unsa may kalahian sa duha? Pagkamatarong naman siya, parehas na siya binisya. Mubita na nga kung di ka kasabot og in English, Bisaya ra nga Biblia mo basahon. Posible nga lahi imuhang pagsabot muna siya nga dunay mga pundok nga lahi ilang pagsabot. Pagbasa nila, oy, pagkamatarong or righteousness da ito nga pagkamatarong, di da ito justification. So muna nga bingon na dayon sila nga once saved, always saved na dayon. So wala na mao pagsabot tungod kay di man mao di ay pagsulti sa in English kay in English either justification or righteousness. Maura sila gubarog binisya pero lahi-lahi ang ilahang kanang bote pasabot kay sa iyahalang pag sa Greek lang niya that di kay oses niya dito sa righteousness kay di kay sonic. So lahi na siya kay ang justification mo man na siya ang act of proclaiming man right. So pag kanabitawang pagproklama sa imuha sa kuha nga gi saylo kasi mong sala gi matarong ka. So muna si justification pero moadto ta og righteousness kanang ihatag na siya tungod kay naa kay pagtuo. Pero nasayran ni natong justification nga bisan pa og wala pa kay pagtuo gi natong gisan ta pag-isulti in English gani gi kuha na sa imuha ba gi-impute. Whereas ang righteousness mo bitaw na siya nga di ka makadungog nga ang angel ginganlag righteous, no? Wala gi kay madunggan nga righteous angel kay ang mga angels mga divine na lang balaan. Ang tao ra ginganlan og righteous. Nganong ingan naman kay ang righteous man gud ihatag na siya ibase na sa imuhang pagkakabig sa imuhang pagtuo. So something wicked sa diha nga nituo ka. Ang imong pagtuman kung unsa ang imong gituohan. So ngadto-ngadto mahimo nimong behavior. Kung giunsa nimo pagkinabuhi mo na righteous. So ang justification kini nga pagkamatarong gihimutang tarong atubangan sa Dios ano ba? Ang righteousness sa diha nga nisunod na ka. Kana bang nituman na ka. So nakuha na 'to mga igsunan. Obedience to God's absolute standard. Nato pa ang tao nga naigisunod naigihimo. Muna siya silbi ang kalahian niya.
So ang justification based sa pagkinsa ng mga tao tanan. Gi-justify na siya. Pero dili ko ipasabot nga giwala na ang iyang sala. Nga iyang himo. Kundi ang sala nga mamatay unta ta kita. Nga nahimo sa atong mga ginikanan. So gi-justify ta na ba? Muna nga diha dayon tumugin mo bitaw tong kanang born sinner bitaw nga prinsipyo. So, sa pagkatao ba nimo, natao na ka nga makasasala? So, kung wala ka pagkamatay ni Jesus Christ, wala si Jesus Christ nagpagkamatay, natao ta na makasasala. Pero kay nagpagkamatay man siya dito sa Kalbaryo sa cross, muna siya nga, ang tao, natao, nga wala na. Justified na siya. O niya, makasala lang siya sa diha nga doon na siya ay. Pero sa makasala gani ang tao? Doon na siya choice. Kamao na siya mo pili. Kamao na siya mo desisyon. Sa diha nga doon ay kahayag, ngayang nabatnan, kamatuoran, nyawa niya pili diha na dayon. Diha na siya magsugod ang kinaiyan niya kung mahimo ba siyang righteous. Mupadulong ba na siya sa righteousness. So ang Roma 5, nag-ingon na, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So ang tanang taong mga kaigsunan, tungod kay gimatarong ta, muna siya nga, adun na tayo kalinaw diha sa Ginoo. So, knowing that a man is not justified by the works of the law, din hina mga kaigsunan. Kaya kung imo man guni siyang ginisayon, nagingon man gud sa diha nga nasayran nato nga ang tao wala siya gimatarong pinaagi sa buhat. Diha na dayon siya tanawa lagi. Dili man gud taingon nga pabuhaton ta. Aron nga mamatarong kay di ay justified na siya nga matarong. Buti pasabot kanang justification dili na siya gi-impute sa imo tungod kay buutan ka. So ang justification buutan man kag dili gihimo na si Moha. Sa imo na dayon pagkinabuhi, sa diha kadto na kay pagtuo, diha na dayon ang righteousness. So sa kuan man gud sa kanang one save always save, mo man gud sila, mo man gud ang pagsabot dayon kanang nga pagkamatarong dili na. Ila man gud ning gisabot nga mao na ang justification o ang righteousness. So mix up na. Knowing that the man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. So, alam nila, sa diha nga nito ka ng Jesus Christ, wala na, luwas na, kaya justify na, matarong na. Even we have believed in Jesus Christ that we might be justified by the faith of Christ and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. Na, may muna siya, tanawa lagi, wala unod, wala kayo tao nga matarong tungod kanito man og balaod mo man ila dayon. Pero wa say kay balo nga justification na siya, justification nga matapag ka matarong. Ang gi-impute ba ni Jesus Christ mabuutan man kag dili gimatarong ka kanang gitarong ka ba kanang gisalipdan kan Jesus Christ ba nga nakita sa Dios Ama si Jesus Christ sa pagkaron gisalipdan pa ni Jesus Christ kay tuwa pa man siya sa sanctuary. Versikulo kapitulo 2 versikulo 17, but if kung while we seek to be justified by Christ, we ourselves also are found sinners. Is there therefore Christ the minister of sin? God forbid. So ang justification gagikan kang Kristo dili na siya ngayon nga pagitaon pa. Silbi gihatak na siya sa tanang tao. Muna siya katong giwala ni pastor nga. Nga kanang tanang tao way gipili. Nga naganayo gingon diri sa Mateo 5:20 kay sultihan ko kamo nga kon ang inyong pagkamatarong dili gani mo labaw sa to pa. Grabe naman gito kam mayo kayo mo tuman sa mga balaod ang mga Pariseo. Pero gingon diri nga kung di mo labaw daw ang atong pagkamatarong nila. Sa gingon diri dili gayud kamo makasulod sa gingharian sa langit. O dapat kung labaw unsa man na in English, righteousness na in English. Dili na siya ang justification kay walay labaw mo labaw justification kay parehas na tanan. We are being saved by grace mo na siya justify. So ang righteousness kana bang
pag kinabuhi kinaiya nga tarong. So mana siya ang righteousness. So kung dili gani mo labaw sa iskriba, wala gyud dili makasulod sa ingarian sa langit. Ngano sa Pariseo man din ila sa mga iskriba o iskriba o mga Pariseo. Dili gyud mo makasulod sa ingarian, kinahanglan nga mo labaw gyud. Pero mo labaw man gyud kay sila wa sila nituos kan Jesus Christ niya. Pinagi ra man kang Jesus Christ atong makuha ang righteousness. Nadayon reo sa Efesos 5:9, for the fruit of the Spirit is on in all goodness and righteousness and truth. So ang bunga sa balang espiritu mo na siyang righteousness, mo na siyang pagkamatarong. Sa to pa, unsa man tong bunga sa balang espiritu? Itong pagkamagho, pagkamihugmaon, ito siya tanan. Kinahanglan imo tong i-apply. Kaya mo man to siya ang pagkamatarong. Ya kay di naman to himuon nila kaya ilang pagkamatarong kaya ang justification naman. Wala man sila ning righteousness. Mo na sila nga once saved always saved. So doktrina siya nga iyas kaaway nga nalingla sila. Nalingla ang mga tao. Mara siya nga kita nga atong nasabtan kung sa justification of righteousness ang kalahian nila kaya ang bunga dahil sa spirit nga mao katong pagkamaayo tanan nga binuhatan nga maayo mao na siya ang righteousness o pagka kamatuoran. So apan mo yunahan ninyo gani ang Matthew 6:33 ningon apan mo yunahan ninyo pag pangita ang gihangharian ug ang pagkamatarong. So, kana siya nga pagkamatarong, sa English na siya, marata na siyang basahon. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ang justification, dili naman pangitaon. Ang righteousness, imo pa siya gisik, kaya mo man na siyang kamatuoran. Mo man na siyang imong kinabuhian nga diha magsumikad ang obedience nimo sa Dios. So, gitawag na siya righteousness by faith. Ang imong pagsunod sa pagkamatarong diha sa pagtuo. So, muna siyang kingon din ha sa sinulat ni Sterling White, ito na siyang C80, page 18, paragraph 1. So, comment siya sa usak ka nagwali. Ang nagwali, yang topic ang kabahin ni Esther, nga niingon si Esther, and if I perish, kung akong matay, mamatay. So, niining remark, ang speaker nag-refer ngadto kanila nga mo pakli asan imo kaning magweaver nga dunay pagtuo or dunay kahadlok nga naghandom nga siya maluwas gikan siyang sala o madawat ang nagpula nga gugma ni Kristo yet held in doubt kana bang nagduha-duha ba. So di kinahanglan nga di kita magduduha, kinahanglan nga kana bang ang naagid ang pagtuo na to, naagid tay righteousness by faith. So, buti pasabot kung moingon tag righteousness by faith, kana siya nga pagtuo, di gina siya mapaling-paling, di gina siya malaran, di gina siya sa tawag rin, paling, mo na sa mga binisya. Dili gina siya mapaling nga pagtuo, mo na siya pagtuo nga na ang righteousness. So, He counseled such ones to surrender themselves to God. So kung napatay pagtuo gani nga mapaling-paling, ato na siyang i-surrender sa Ginoo. Kay karon kaluy-an ta. Karon makabaton ta niya ng righteousness by faith. So nagpadayon siya, it is only by connecting with Jesus through faith that the sinner becomes a hopeful, believing child of God. Sa ato pa, ang righteousness, ang pagkamatarong, doon na siya continuous, kanunay nga connection sa kan Jesus Christ. Doon na tayo insakto. Niya pagilo, ang hulagway sa righteousness. Now, sawa pa ka dito nga sa diri pa ka, naapa ni nimo, bisan pag naapa na nimo, gi-justify na ka. Naapa ni nimo. Sa diha nga, naa na kay pagtuo, imo nang kinabuhian ang bago na ka righteousness. Sayon kayo nakuha ra gyud. Nga ang righteousness dai imong gipangbili ni Satanan. Imo nang pangsalikway pag yan man nimo salikway na bago na ni kan Jesus Christ. Mo na din siya ang tinod nga righteousness. So kana dayang ingon nga justification by faith pagtuo ra gyud dili na siya mo kay ang faith mismo nga pulong nagbuti pasud na siya work. So kung imo ni siyang basahon nga mga teksto
The works of men are recorded in heaven, and it is according to these works that they shall be judged. So, ang justification ng pagkamatarong, gi-impute sa imuha, pero hukman ka, you are being judged. Pinagay sa imong buhat. Kung magkano siya problema kay, i-judge mo ka sa imong works. Gimatarong ka, gi-justify ka ni Jesus Christ, pero i-judge mo ka sa imong work na yun. Genuine faith, ang tinuod nga pagtuo is operative, naglihok ba, nagbuhat. So, pag mo, sulti ka ni kag-term nga faith, bisang pag-asa na pita, nana siya ay work. So, mo na iwan nasabti sa daghan kayo na sila, nga doon ay pagtuo nga usas. So, ang faith nga pulong, apil na ng pagsunod, pagbuhat, ang paghimo og mayong gawi, kay mauna siyang faith. So it is a Bible declaration that faith without works is dead, and a dead faith will not sanctify a man. Unsa na po ning sanctify? Unsa ba pasabot sa sanctify? Sanctify. Ang sanctify is process gyapon na siya, mura na siya righteousness. Actually, ang sanctify ug balaan parehas na sila. Mura sila ang holy ug sanctify, maura na siya gimunhang binisayo. Ang sanctify mabalaan, ang holy mabalaan. Pero ang holy parehas na siya sa kanang anak bitawng holy kanang balaan na. Kung mayong kag sanctify, it is a process, a process. So, ang patay nga pagtuo dili makapa himong balaan. Dili makapa sanctify. Mo na siya ang patay nga pagtuo. Yeah. Ang grace, ang grasya pinaagi sa pagtuo, dili mo cancel sa good works. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained. So ang good works, mo na siya pagtuman sa mga kasuguan o pagtuman sa mga kamatuoran. Kapit na ni. Pinadayag 23, ug ang dagat mitugyan sa mga patay nga diha niini, ang kamatayon ug ang Hades mitugyan sa mga patay nga diha kanila, ug ang tanan gipanaghukman pinasikad sa ilang binuhatan. So gisalikway ni nila nga teksto. Apil ng Korinto na magyapon sa Korinto. Pinasikad gyud sa atong binuhatan sa hukman. We are to stand firm as a rock to the principles of the word of God, remembering that God is with us to give us strength to meet its new experience. Let us ever maintain the principles of righteousness. Kinahanglan daw kung atong mintinahon ang prinsipyo sa pagkamatarong sa atong kinabuhi aron nga mo padayon ang ato ang strength to strength in the name of the Lord. So, kung naay mga kamatuoran nga atong nahibaw-an, ato nang kinabuhian. Aron nga mag-aanam nga atong righteousness atong mga kinabuhi. Atong makit-an o magkakusog. We are to hold as very secret the faith. Atong hawiran as very secret. Sama sa sagrado nga pagtuo that has been substantiated by the instruction and approval of the Spirit of God from our earliest experience until the present time. So, magkinabuhi ta mga kaigsunan nga dunay righteousness by faith. So, laliman mo na mga kaigsunan. Kini asya tanan, muna siya makapahimo na ito nga matarong. O ang pagtuo, maupod na siya. Faith that works. So, nag-work, naghimo, nagbuhat. The word of Christ is created. Faith comes from the words of Christ, gikan sa pulong ni Kristo. So, the faith is given to those who believe. Nagtuo niya, doon ay pagtuo. Dayon, ang righteousness, muna siya, nagtuman sa palaot. Dayon, cleanliness, purity, and holiness. Kanang pagkaputli, kinabuhian, pagkabalaan, naghimog tarong, doon ay mayong binuhatan. Life of God, nagkinabuhi, perfect character of God, perfect character of Jesus Christ. So,
Muna siya righteousness mga kaigsunan. Ay mo nang ikinabuhian. Ato nang ikinabuhian. Daw karon kung wala na siya kinabuhi eh. So di gid mahimong matarong ang tao sa iyang pagtuo. Lagyan sa Illinois sa Christ Object Lessons page 331, paragraph 2. Let no one say, ayaw pa sultihan mo sa I cannot remedy my defects of character. Dili ako remedyo sa mga depekto sa akong kinaya. If you come to this decision, you will certainly fail obtaining everlasting life. Kung dili gay nato ma-remedyohan ang depekto sa atong mga kinaya, masay kingon din na. Kung naana sa imong nga desisyon, dili ta maka-obtain og everlasting life. The impossibility lies in your own will. Nagdepende ra na nimo. Nagdepende ra na ko. If you will not, then you cannot overcome. The real difficulty arises from the corruption of the unsanctified heart and an unwillingness to submit to the control of God. So, kana manggod nga desisyon makigsunan, gipabili na sa Dios sa tao. Gitagaan siya kagawasan mo pili. So, mao gyapon si Adan ug si Eva, gitagaan sila kagawasan mo pili. So, mao gud gihapon na siya sa pagkakaron. Diba? Ang tao karon makasala. Lang giampuan, nangailan siya pasaylo. Pagkaman, nakasala na po sa parehas gyapon nga sala. Pero okay ra niya tungod kay mga ira magpasaylo. Pero di ay kinahanglan nga i-overcome. Kay ang sanctified imong kasing-kasing kung di na nimo i-overcome. Kana bang di na himuon ba? Kana bang itugyan sa Ginoo nga Ginoo tabangi ko kay sincero bitaw? Nga gisurrender bitaw nga ako lang gihapong nahimo. Muna siya gikinahanglan nga atong ibutang sa atong mga unahon kasing-kasing nga importante kayo nga ma-overcome nato tanang mga buhat nga sala, mga kinaiya nga di maayo itong ma-overcome ang tanan. Kaya ron nga madeklara kita ng mga righteous at tubangan sa Ginoo. There is no excuse for continuing in sin. So kung nagpadayon kag pagpakasala, di gyud kana bang dili ka piskan na dili bitaw makuan sa imong righteousness. There is no excuse for continuing in sin. No man is obliged to do evil and be lost. Signs of the Times, June 5, 1884. Everyone who perishes destroys his own soul. The provisions of grace are ample. Jesus is pleading in our behalf. And there is mercy for even the most guilty and sinful. Let us take hold of the strength of Jesus. Muna siya nga, atong itugyan kanunay sa Diyos. Kay naanad mangguta sa dito pata sa nagsimba pata nga nagtuo nga walay overcoming. Kita din nga ato nang hibaw-an nga na day overcoming. Kinatuman good sa una na ang sala sa definition it's a transgression of the law. Pero sa ang understanding before nga ang sala state siya. Mas kung sa mo dili ka makahawa na mas overcome ka kay state yung trigger ka. Mao man god ang theology sa una nga atong nahibaw-an. Mo'y gitudlo sa tuwa nga tungod kay makasala ka wala na gyud, wa na puruhan pa nga mo overcome na nimo. Unya na ang kuan na lang dayon dito nga inigbalik ni Jesus Christ ay na nga mabag-o na. Pero everything dito ang sayo pa kay inigbalik ni Jesus Christ ang mabag-o. Ang lawas man ang karakter parehas man day sa to pa. Gikinahanglan gyud nga nag-overcoming kana bang imo na gisang isa likway sa diha nga di naka moinom ayaw na gyud inom ayaw na gyud baliki. Kon manigarilyo kada ayaw na gyud baliki kanang imo gyud sa siyang itugyan para sa to ni Brad Roland nga. Sa iyang kaugalingon di niya makaya pero sa diha nga iyang gitugyan sa diha nga kanang bitaw makabalik ra gyapon siya niya Ginoo nakabalik na pud ko tabangi ko kay di na kamakaya na tingalan lang gid siya nga naundangan niya apil ang inom yung sigarilyo yung bisyo tanay. Tungod kay ang giluhod nangayo siya kinasing-kasing ba? Muna siya sa atong makinaya, o sayo na itong hibaw, atong iluhod, atong ludhan, atong ikuan nga ma-overcome na ito nga di na kita makahimo. Kaya kung balik-balik lang ta, nagsige lang tagpangayo, pasaylo, nagsige sala, pangayo pasaylo, wala, di ta ma-righteous. Di ta mahimong matarong sa tubangan sa Ginoo. Dili na to makabot ang
kinabuhing dayon. Na may kadugang na ika pangutana. Kaya hira ko to mga tong kuan karon maadto na puta sa sunod. Kabahin ni siya sa tong gituhuan nga Diyos ang iyang balaang espiritu. Padayon na ta? Nasi kuan, nasi Brad Michael ma. Kuan ako ipa intermission. Ano ito? Now, ang Holy Spirit, May question sa ay mo tara, Brad? Dogang, kana, dogang. Oh, tinuod. Remember the Sabbath to keep it holy. Honor the day that our Lord commands us to cease our toiling, and we obey.